pasalamat sa lahat ng mga frontline workers mula sa hanay ng social services, health, public safety, transportations at sa mga pribadong institusyon na walang sawang naglilingkod para tuloy-tuloy na mabigyan ng serbisyo at tulong ang ating mga mamamayan. Pilipinas, sa ngalan po ng ating Partikular na nais kong pasalamatan ang mga social workers ng DSWD at ng iba't ibang local social welfare development offices sa buong bansa. Nakakabalisa at nakakalungkot na malaman na kayo ay biktima ng pananakot at pag-aalikusta. Batid namin ang pangamba ng inyong naramdaman. Kung kaya kami ay kasalukuyang nagipag-ugnayan sa kaukulang ahensya upang masiguro ang inyong kaligtasan. Naway hindi maging hadlang ang mga pananakot upang ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Kaisa ninyo kami sa laban na ito. Higit kailanman, ipamalas natin na ang kabutihan ay mananaig at magwawagi laban sa kasamaan. Sa puntong ito, hayaan ninyo ako na ibahagi ang pinagkabagong ulat sa implementasyon ng Social Amelioration Program sa buong bansa. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, patuloy ang DSWD sa pagbabahagi ng ayuda upang maibsan ang epekto ng enhanced community quarantine ng dulot ng COVID-19. As of April 19, ang DSWD at ang ating local government units ay nakapagbigay na ng mahigit 6 billion sa humigit na 1 million na non-4Ps beneficiaries. Karagdagan dito ay mahigit na 16.3 billion na naipaabot sa mga 4Ps beneficiaries sa kanilang mga cash cards sa buong bansa at mahigit 323 million pesos na naibahagi sa 40,000 na PUB drivers dito sa National Capital Regions. Sa pangkalahatan, umabot na sa mahigit na 22 billion pesos ang naipahatid sa 4.7 milyong benepisyaryo ng Social Amelioration Programs. Naibigay na rin natin ang 74.5 billion pesos na pundo doon sa 1,359 na lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ito ay 90% sa 81 billion pesos na naibahagi na natin sa ating mga regional offices. Bukod sa emergency subsidy, ang ahensya ay patuloy na nagpapahatid ng augmentations assistance sa mga lokal na pamahalaan na nangangailangan ng mga family food packs. Sa kasalukuyan, nakapagpahatid na ang DSWD ng 445,580 food packs na nakahalaga ng 173 million pesos sa lokal na pamahalaan sa buong bansa. Gayon din, ang ahensya ay nakapagbigay tulong ng mga 18,649 na mga kliyente na may COVID-related cases, kagaya ng dagliang pangangailangan para sa medical or burial assistance. Ang kabuuang halaga ay umabot ng 86 million pesos na naipahatid sa pamagitan ng ating assistance to individual in crisis situations. Samantala, inumpisahan na din ang pagbibigay ng ayuda para sa mga mahihirap na nakakatanda na kabilang sa Social Pension for Indigent Senior Citizens or SOCPEN. Mayroong 134,000 na pensioners mula sa rehiyong Caraga at sa Cordillera Administrative Region na nabigyan ng tig 3,000 pesos para sa unang semestre ng 2020 ng ating social pension program. Ito ay may katumbas na halaga na mahigit 403 million pesos
at katuwang natin dito ang mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng perang ito. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga aksyon ng ahensya bilang tugon sa kasalukuyang public health crisis. Ito ay kontribusyon ng departamento upang maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan na lubos na nangangailangan ng ating pagdamay at pagkalinga. Makakaasa ang publiko na patuloy ang mapagkalingang serbisyo ng DSWD na walang puwang sa katiwalian. Maraming salamat. Handa na po kaming sumagot sa ilang katanungan galing sa media. Galing from Christine o Philippine News Agency, nagmungkahi ang DILG na i-post ang listahan ng mga Social Amelioration Program beneficiaries para sa transparency. Ano ang ating reaksyon hinggil dito? Nagpapasalamat kami sa Department of Interior and Local Government sa ganitong inisyatibo para maipaalam sa lahat kung sino-sino ang mga benepisyaryo ng ating programa. Ang DSWD at saka ang DILG has been advocating transparency of our programs. And it is only proper that the public will know who the beneficiaries are and for them to report to the authorities if ever there are beneficiaries who are in the list that they felt doesn't qualify for the social amelioration programs. So we welcome this initiative coming from the Department of Interior and Local Governments. Mula kay Christine sa Philippine News Agency, ano ang masasabi ninyo sa mga social amelioration program recipients na ginamit ang kanilang subsidy sa maling paraan tulad ng droga at sabong? Nakakalungkot ang ganitong klaseng mga balita na sa gitna ng ating krisis, merong hindi magandang paggamit sa ating binibigay na subsidiya. Itong subsidy ay para sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga pamilya para maibsan yung ating kahirapan na dulot ng ating enhanced community quarantine. Pero kami po ay naniniwala na kukunti lang itong mga taong na ito. At karamihan nito ay talagang ginagamit sa tama yung ating social amelioration subsidy. At ang panawagan natin na sana sa lahat na nakatanggap nitong ating subsidiya, gamitin ito ng maayos para malampasan natin itong ating naranasan na pandemic. Pangatlong katanungan galing kay Prince Magtules. Nabanggit dati na ang target date na matapos ang disbursement ng Social Amelioration Program ay bago matapos ang buwan ng Abril. Matutuloy po ba ito? Ating nakita sa ating monitoring sa trending ng ating pamimigay ng subsidiya, tuloy-tuloy ang ating mga local government units, sabay-sabay ang kanilang pagbibigay, at base sa ating pagtatala at saka sa ating estimates, na kung tuloy-tuloy itong trending na ating nakikita, matatapos natin ang pamimigay ng ating subsidiya bago matapos ang buwan na ito. From Jesset, paano po ang refund process kung mapatunayan na hindi pala kwalipikado ang isang recipient? Ang ating ahensya, ang DSWD, magkakandak ng isang validations
after the payouts. Ang ating local government units isusumiti ang lahat ng mga papilis kasama ang payroll, kasama ang kopya ng kanilang social amelioration card, at ang DSWD magkakandak ng tinatawag na sample, no, post-audit, at titingnan kung yun bang mga nakatanggap ng ating subsidiya ay karapat-dapat at naka-comply doon sa ating eligibility criteria. Kung mapatunayan na ito ay hindi kwalipikado, bigyan ng advisory ang ating mga concerns local government units na itong mga pundo na naibigay ay i-refund doon sa DSWD. Pagbigyan din natin ng kaukulang panahon ang ating local government units na i-apila ang ating mga findings at ito ay i-resolva ng DSWD na sa madali ang panahon. Ang ikalimang katanungan, kasama ba ang mga barangay health workers, tanod, and daycare workers sa social amelioration programs? Ilang benepisyaryo po mula sa sektor na ito ang makasama? Sumangguni tayo sa Department of Interior and Local Government Units kasi ito ay mga empleyado ng ating local government units. At sa kanilang liham na binigay sa atin, nagsasabi na itong mga kategorya ng mga empleyado ay tumatanggap lamang ng mga honorarium. At ang mga honorarium ay mababa na mapabilang sila sa tinatawag na minimum wage earner. So, dahil dito at dahil gumagawa din sila at tumutulong dito sa ating implementasyon ng Social Amelioration Program at magpo-consider na tinatawag nating frontliners na pagkasya ng ating mahal na sekretary na sila ay isama. Subalit ito ay nangangailangan ng isang assessment kung sila ba talaga ay sole income earner ng kanilang mga pamilya. Ika-anim na katanungan, bakit hindi nakipag-ugnayan ang DSWD sa mga NGOs at CSOs para pamamahagi ng Social Amelioration Program subsidy? Una, meron na tayong mga partnerships with CSOs and NGOs sa pamamagitan ng pagbigay serbisyo ng mga social services. However, when it comes to fund transfer to non-governmental organizations, there is an existing COA circular that was issued in 2012. Ang pamagat ay Revised Documentary Requirements for Common Government Transactions na nagsasabi na bago ang isang transaction pinansyal para sa ating mga NGOs at CSOs, meron silang mga dokumento na isumiti sa DSWD para ito ay maproseso at bago pa dyan magkapasok sa tinatawag natin na Memorandum of Agreements. Sa aming tingin, masyadong marami ang mga pangangailangan na itinatakda ng ating Commission on Audit. At ang pag-process dito ay matatagalan. Kaya sa aming pagtataya, dahil ito ay isang emergency, nakipag-ugnayan tayo kaagad sa Department of Interior and Local Government na ang ating mga katuwang na local government units ang mamamahala at mag-distribute ng ating mga subsidy. Ikapitong katanungan,
Ano ang tulong na ibibigay ng DSWD sa mga individual na manggagawa na apektado din sa no work, no pay, ngunit hindi na ipabilang sa SAC? Salamat sa katanungan na ito. Napakarami din ang nakatanong sa amin sa DSWD kung ano ang maitulong natin sa mga ganitong mga sitwasyon o mga individual na apektado din sa no work, no pay pero hindi napasama sa ating listahan sa SAC. Ang instruksyon ng ating mahal na sekretary na kung hindi ito napabilang sa ating listahan, isumiti ito ng ating local government unit sa DSWD para galing dito sa DSWD, ma-endorsar ito sa ating mga economic managers para kung sakali mabigyan ng additional pundo ang DSWD at mapasama na itong mga hindi nakalista dito sa ating social amelioration programs. Merong mga katanungan galing sa ating Facebook from AC Nichols from CNN Philippines. Some LGUs have yet to begin distribution of SAP until today, including San Juan, because local social workers would rather finish validation first. Reaction. Tama yung obserbasyon. Ang ating mga local government units sinisiguro na yung listahan na kanilang pagbigyan ng ating subsidiya ay tama. Dahil sa ating Memorandum Circular number 9 or tinatawag na Omnibus Guidelines, noong tinanggal na ang pre-validations sa ating mga master list at ito ay ipinaubaya na sa ating mga local government units. Sinisiguro ng ating mga lokal na pamahalaan na tama yung mga tao na nakalista sa kanilang mga listahan. So kaya minabuti ng ating mga lokal na government na ito ay repasuhin ng maigi para wala nang maging reklamo nung magka-umpisa na sila magbayad. Subalit, base sa aming monitoring na sa loob ng linggong ito, umpisahan na ang kanilang pagpamimigay at bago matapos ang ating buwan, maibigay na lahat itong ating mga subsidiya. Additional na katanungan, April 20 na, May is just 10 days away. You have only distributed the social ameliorations fund to 4.7 out of 18 million. When will you distribute the funds for May? Well, i-distribute yan sa buwan ng Mayo. Yan ang ating schedule at our local government partners is doing everything they can to finish the distribution for the first tranche within the month of April so that we can start also the distribution of the social amelioration subsidy for the second tranche up in the month of May. From Ani, bakit dito sa amin, pamilya ng barangay officials lahat nabigyan, tapos ang single mom at PWD hindi nabigyan? Unang-una, ang social amelioration programs ay binibigay sa pamilya. Hindi ito binibigay sa individual. Ang sinasabi lang sa ating Joint Memorandum Circular on Target Beneficiaries, families that may have any of the following that can be considered to the social amelioration program. So, pamilya na mayroong mga either solo parents, senior citizens, PWD na nakasama sa ganoong pamilya. Kung napasama man ang mga kamag-anak ng ating barangay officials, baka din sila ay kwalipikado
base sa ating criteria. Kaya nga minabuti ng ating Secretary ng Department of Interior and Local Government na ipalathala yung mga listahan para makita sa kalahatan kung sino-sino ang nakalista nito. At dito, kung mayroong mga reklamo, tanggapin natin yung reklamo at pagbasihan sa ating post-validation sa mga listahan na sinumiti ng ating local government units. Galing kang Mary Angela, kayo po ba ang nag-approve ng mga beneficiaries or LGU? Dahil sa ating omnibus guidelines, hindi na nagbabalidate ang DSWD prior to payouts, ang nag-aaproba ng ating mga listahan ay ang ating local government units. Sila yung nag-identify, sila yung naglista, at sila din ang magbabayad doon sa nailista na mga magtanggap ng ating social amelioration subsidy. Katanungan galing kay Sel, bakit po sa amin Xerox ang SAC form na ibinigay sa amin? Tama po ba ito? Technically, sinasabi natin na yung ating mga social amelioration card ay hindi pwede ipotocopy. However, meron tayong mga barangay officials na natatakot na masisira yung mga social amelioration card. Kaya, pinapa-photocopy nila ito at ang photocopy pinapa-distribute. At doon, sa pagdating ng kanilang opisina, pinalipat ito sa original na social amelioration card. So merong kanya-kanyang estratehiya ang ating mga local government officials kung paano i-capture ang ating mga profiles of beneficiaries sa social amelioration program. Ang senior citizens dito sa amin hindi isinama sa SAC. Ano po ba ang ibibigay ng DSWD sa kanila? Yung ating mga seniors, sa nasabi ko na sa una, pamilya ang ating binibigyan, hindi individual. Ang ating mga senior citizens, lalo na yung mga beneficiaryo sa social pension, ay makakatanggap din ng kanilang mga ayuda na inuumpisahan na ang pagpamimigay sa buwan na ito. One semester ng kanilang pension ay ibibigay na nakahalaga ng 3,000 pesos. Ang huling katanungan galing kay Nel, bakit hindi DSWD ang nagdi-distribute ng SAP para walang palakasan? Sabay-sabay ang pamimigay ng ating social amelioration program sa lahat ng kapuluan ng ating bansa at 18 million na ibibigay lang sa loob ng isang buwan. Walang karampatang manpower ang ating ahensya para gawin ito. Kaya humingi tayo ng tulong ng ating Department of Interior and Local Government at saka ng ating local government units na tumulong sa pag-distribute ng ganitong subsidy. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtatanong. Muli, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kawani, lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya na tumutulong upang magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan na lubos na naapektuhan ng sakuna dulot ng COVID-19. Sumasaludo kami sa inyong sakripisyo at kagitingan. Magsilbing inspirasyon nawa
na mga ngiti at luha ng kagalakan ng ating nakikita mula sa ating mga benepisyaryo upang magpatuloy sa ating mga gawain. Ito sana ang mag-udyok sa atin upang patuloy na manilbihan ng walang pag-alinlangan. Patuloy nating tulungan ang ating mga kababayan na igpawan ang kahirapan. Ito ang panahon na kailangan ng pagkakaisa, kapatiran at paghihilom bilang isang bayan. Sama-sama tayong bumangon. Magandang hapon po sa lahat.